Tatay, kung DDS ka man, naku eto oh, mukhang si dating Pangulong Duterte ang nasisisi kung bakit mataas ang langis, kung bakit mataas ang krudo. O eto daw po yung napakasimpleng analogy para diyan. Isipin mo, no? Sabi niya, may paghahambing pa. May tinapay na 10 piso, tapos pinatungan niya naman ng 2 piso o 12 na. Yun na yung magiging yun na yung magiging standard na presyo ng tinapay. Dapat inisip nila na yung mga kagaya nito, mga pangunahing mga bilihin, pangunahing pangangailangan, na alam nila kapag dinagdagan mo ng ganong halaga, tataas yung mga bilihin, tataas yung mga pagkain, tataas yung mga... Kasi bakit? Ang sasabihin, naku, nagmahal ang krudo. So from farmers to market, kailangan naming magdagdag ng ibabayad para doon sa naghahatid, nagde-deliver ng aming mga produkto. Kaya kailangan dagdagan yung bayad ng mga mamimili. Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, nakamagkaanak ko yata, dito sa Hong Kong, ang tataas na din ng bilihin. No? Pero wala kang nakikitang nagrereklamo dito. Partida, wala pang nakukuhang ayuda o subsidy sa gobyerno, pati pamasahe, mahal na din. Ang nagustuhan ko sa pagkilos, paggalaw ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, yung talagang inuna po yung mga nasa maliliit, yung mga nasa ilalim, mga nasa laylayan no? Kagaya na nga lang po yung kagaya niya, pagbibigay ng ayuda, immediate doon sa mga tricycle driver at subsidy para doon sa mga para po doon sa mga jeepney driver at iba pang kumikita dahil sa pamamasada. Bigyan kayo ng 5K pesos. Di budget wisely. Totoo nga naman. Prof. Mark, di alam yan at ayaw intindihin, lalo na ang kulto ng mga Duterte. Pasensya na po. No? Kailangan ipaintindiho natin sa kanila. Pinsan, nandito na ako. Kainin mo na. Kakain na tayo na almusal. Okay. Sige. Pinsan, dyan ka lang. Ayan, halatang yung pinsan ko. Kumakain na dyan sa picture niya, Tapos, eto naman po, si Atty. Leni Robredo, mga kababayan, nung 2022, nung panahon ng eleksyon, idagdag ko lang po dito sa issue na ito o dito sa talakayan natin o sa topic na ito, mga kababayan. Ano yung kanyang 4 points plan para po sa fuel crisis, mga bossing. Sabi ni Leni, Atty. Leni, 2022, 4 points plan on fuel crisis resurface amid rising prices, 4 points plan to solve fuel prices crisis. Una, magbigay ng ayuda sa mga driver. Iba talaga si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan mo, 'di ba? Ganyan yung ginawa niya. Which is totoo naman po dahil sila yung mga unang maaapektuhan. Pangalawa, itulak ang Kongreso na magkaroon ng special session para sa intervention, kabilang sa mga maaaring pag-usapan ay suspension ng excise tax, which is ayan na nga po, itinutulak po sa pangunguna, kung di ako nagkakamali, Sandro Marcos. Socialized tax suspension o reduction of taxes. Pangatlo, pag-usapan ang pagmamandato ng service contracting kung saan may nakalaan na sahod para sa mga driver buwan-buwan at hindi naaasa sa boundary. Unti-unti simulang gamitin ang mga electric vehicle upang lahat ay hindi na nakadepende sa gasolina. Naku po, mga kababayan, electric vehicle. Ang ganda ng Tesla. Yung Tesla Model Y, mga bossing, naku po. Yung mga meron nun o magkakaroon nun, ang bubuenas ng mga tao. Sana tayo din, Hindi, para ka na lang, charge ka na lang ng charge. Di ba? Sana si Lord biyayaan tayo ng Tesla Model Y, mga bossing, Yun lang ang para sa akin. Tesla Model Y, kahit po yung luma na, 2025, okay na ho tayo doon. Di ba? Lord, baka naman. Sabi ni Chris Rose, Boss Mark, Model X lang ako. Naku, yun yung tumataas yung yung sa likod. Di ba? Yung, lalo na yung plaid. Naku po, tumataas yung yung
pintuan sa likod pa gano'n mga kababayan 'no. Akala mo Eagle, oh, akala mo Eagle na galing Davao ho. Pero sana magkaroon tayo ng Tesla ano. Model Y nga lang ako, okey na.